Bawat tao ay may kani-kaniyang ritual sa paggampan ng mga gawain araw-araw. Ginagabayan din tayo ng ating mga paniniwala sa ating mga desisyon at pagpaplano. Hindi kaiba ang mga politiko, lalo na yung mga tumatakbo sa eleksyon. Bawat isa ay may sariling mga sinusunod na pamahiin o paniniwala. Mula sa oras ng pag-file ng candidacy, kulay ng isusuot o eksaktong oras ng pagboto. Ibinabatay ito sa maaring sa feng shui, astrology o kaya ay nakagisnang tradisyon. Nakakatulong nga ba ito sa pagkapanalo ng kandidato? Ano ang sinasabi ng ganitong gawi sa ating buhay politika? Panoorin natin ito. Ang mga manghuhula o fortune tellers ay mga individual na sinasabing may kakayahang alamin ang sa pamamagitan ng pagbabasa ng palad ng ibang tao o paggamit ng isang uri ng baraha na tinatawag na tarot. Ang mga astrologers tulad ng mga manghuhula ay may kakayahan ding alamin ang inaharap sa pamamagitan naman ng pagbabasa o pagdedecode ng paggalaw ng mga heavenly bodies. Ang mga feng shui experts naman ay eksperto sa mga gawain na maaring mag-anyaya ng swerte at magtaboy ng malas. Iba't ibang tawag, iba't ibang kadalubasahan. Lahat gumagamit ng pamamaraan na hindi naiintindihan ng karamihan o maging ng siyensya. Kilalang superstitious o mapamahiin ng mga Pilipino, dahilan marahil kung bakit nagkalat ang mga psychic at feng shui experts sa bansa. Iba-iba ang klase ng pamahiin. Mayroong pamahiin para sa trabaho, negosyo, karera, pag-aaral, pag-ibig at maging sa politika. Kilalang mapamahiin ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Joseph Ejercito Estrada. Minsan niyang sinabi na bumoboto siya ng saktong alas 12 ng tanghali kung kailan nasa pinakamataas ang araw. 8 minuto lang din ang oras na binibigay niya sa kanyang sarili sa pagboto dahil nainiwala ang dating Pangulo na 8 ang lucky na. Minsan namang tinanggihan ni Pangulong Noynoy Aquino ang imbitasyon na maging ninong sa 40th wedding anniversary ni na Senator Miriam Santiago at asawa nitong si Narciso Santiago. Paniniwalang baka hindi siya makapag-asawa. Minsan namang naglabas ang Hong Kong-based geomancer na si Joseph Chow ng listahan ng mga kandidato na may zodiac signs na umano'y kalaban ng water snake, kaya mahihirapan ngayong parating na eleksyon. Sa lawak ng sakop ng media, hindi na mahirap makarinig ng mga forecast tungkol sa posibleng resulta ng halalan. Sinasabi na wala namang masamang maniwala basta't ang mga ito'y gabay lamang at sa huli, matatag pa rin ang iyong paniniwala sa Diyos. Sa eleksyon, hindi feng shui o ano pamang supernatural entity ang magdidesisyon sa magiging resulta, kundi ang taong bayan. Sana ay tama ang ating magiging desisyon dahil ang kinabukasan ng ating bayan ay hindi dapat iasa sa panghuhula at mga pamahiin. Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa loob ng isang oras, komprehensibong talakayan na naman ang hatid namin sa inyo sa pangunguna ni Cathy San Gabriel ang ating mga panauhin. Cathy? Maraming salamat, Robert, at magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Cathy San Gabriel. Pag-uusapan natin kung ano nga ba itong mga superstitions and beliefs, partikular na sa tuwing sasapit ang halalan at botohan. May makakasama tayong eksperto para ipaliwanag sa atin yan, kaya't huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Maliban sa masusing pagsiyasat ng pampolitika at pangkulturang kalagayan ng komunidad, ang mga eksperto ng iba't ibang paniniwala at pagbasa ng kapalaran ay kinukonsulta rin ng maraming kandidato para sa paghahanda sa halalan. Ang mga halimbawa ay spiritual advisor ng relihiyong kinapapalooban, mga psychic na nakababasa ng kapalaran batay sa mga zodiac signs, feng shui at astrology o ang latag ng mga bituin at planeta na madalas itinakda ng oras at petsa ng kapanganakan, pangalan, kasarian o lugar na pinanggalingan ng kandidato. Mga psychic na nakakabasa ng kapalaran mula sa palad ng tao, pagsusuwaiting, baraha, iba't ibang uri ng charts, tubig, tawas, salamin, bolang kristal at iba pang bagay. Mga transmedium na nakakausap ang sinumang ninuno, idolo o santo na naishinga ng payo. At mga psychic na nakababasa ng kapalaran batay sa kutob o enerhiyang lumalabas mula sa kandidato.
Kayo po ay nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Muli ako po si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib po Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan, 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin po kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At kung nais ninyong makilahok sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o kaya'y mga katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Ngayong araw ay panauhin natin sina Paloma Garcia. She is a counseling astrologer and feng shui consultant. She authored 2 books entitled Warning Signs, published in 1995, and Your Emergency Survival Handbook, published in 2012. At kasama rin po natin ngayon si Ginoong Danny Atienza. Siya po ay isang Master of Phenomenon and Corporate Psychic. He is also a broadcaster with a regular radio show entitled Phenomenon The Return. Both our guests have international clientele and have been flown all over the world by other clients or by their clients who want to consult them. Pag-usapan po natin, ano po ang primary function ng isang astrologer? Miss Paloma, astrologer at feng shui. Magkaiba po yun para po sa ating kaalaman. Actually, ang tingin ng tao magkaiba yan. Actually, pareho lang. Pareho lang po. Yeah, it's just another name. It's like, you probably are Catherine and you're called Cathy. It's the same, okay? What is our role? To give light, to illuminate, to enlighten people about their lives, about their goals, their desires, and what they want to do with their lives. Danny, ikaw ay isang tinatawag na Master of Phenomenon. Anong ibig sabihin nito? Ang phenomenon ay isang pangyayari na minsan lang nagaganap sa tao. Sa lahat ng tao, maraming normal na nagaganap. Pero ang phenomenon is minsan lang. Katulad natin, maraming mga daga. Isa phenomenon. Bumagyo ng napakalakas sa phenomenon. Yun ang nakikita ng tunay na Master of Phenomenon. Magmula sa lupa, hangin, apoy, tubig, na itatransfer ang numero na yan, numero naman na itatransfer sa letra. Parang signal ng bagyo. And I practice it for more than 30 years. At doon ko natuklasan na ang elemento pala ng lupa at hangin at yung tinatawag nating 4 na haligi ng mundo ay kumakatawan sa tao. Kung ang makikita mo lang ay ordinaryo lang na pagbabasa o libro na gagamitin mo sa pagmamaster mo, iba'y naka-indeed talaga sa'yo ang yung tinatawag natin. Hindi power yan, is an energy. Alright. Na galing sa itaas. So, as an astrologer and a feng shui consultant, Paloma, what is it exactly that you do pag may kumonsulta sa'yo? It depends. Bakit kumukonsulta sa akin? Okay? When I do my initial reading, I try to look into the charts and find out why this person is in front of me and what are the current issues in his lifetime. Whether his cycle is going up or going down, or there are pressing matters na kailangan niyang intindihin kung bakit sa buhay niya ngayong mga panahon na to. And then you try to explain. And then you give him options. You know, it's like counseling. It's like being a life coach. But you use the stars and you use the directions and your knowledge to impart this to your client, to help them. So, anong tools yung mga ginagamit mo sa I iyong use charts. trabaho? I churn charts basically based on the person's birthday, birth time, and birthplace, and sometimes the location of the person. So from there, there's a lot of information that you can see. Ikaw, Danny, medyo bago kasi sa akin itong Master of Phenomenon. Sabi mo, elemento ang involved dito. Ano yung mga tools naman na ginagamit mo? Gumagamit ka ba ng mga numero para sa iyong readings or may mga charts ka rin ba? No. Phenomenon is titignan lang kita magmula pa hanggang ulo. Diba? Katulad ng isang lalaki at isang babae. Pag nakakita siya ng isang lalaki, titignan niya yung ng babae yung lalaki magmula pa hanggang ulo. O titignan ulo hanggang paa. Tinitignan, sinasaysap mo na
Who is this? Diba? Even the investigator. Sa akin, pagtingin ko lang sa iyo, what is your phenomenon? Ano ang kakaiba na nangyari sa buhay mo? Ikaw ba'y 10 ang asawa? Nakikita kita. Ilan lalaki mo? Ikaw ba'y magkakaanak sa ibang lalaki? Hindi mo kailangan magsalita. Ako magtatanong sa iyo. Ako din ang sasagot ng problema mo. Kukunin ko lang ang birthday mo. Pag nakuha ko na, alam ko na ang phenomenon mo. Ang tanong, maging dito sa building ninyo, what is the phenomenon of this building? Makikita ang elemento. Maraming mga tao na hindi alam ang elemento. Ako na ho ang magpapaliwanag para sa una-una dito para sa hatol ng bayan. Ang elemento po, ang paa. Ang paa po ang lupa. Ang tiyan po ang tubig, ang dibdib ang hangin, ang ulo po, anyan po ang tinatawag natin fire. Meron po ya ang power na 5 na tinatawag natin, kahit tanong sa doktor, may 5 pong baterya na nakalagay dyan dito sa ulo. Pag may sakit ang tao, kung ano ang baterya na nawawala sa iyo. Halimbawa natin, nawawala ng pagkalalaki mo, makikita ko doon. Mahina ka sa pagkalalaki. So, Danny, ibig sabihin nito na pe-predict mo. Hindi ko kung na ano yung predict, pwedeng nararamdaman kita. mangyari. Nararamdaman mo. Halimbawa ikaw, may minamahal kang iyan lalaki. Nararamdaman ko, nagmamahal ka. Hindi mo kailangan magsalita sa akin. Halimbawa natin, nakikita ko yung boyfriend mo. Nagmamahalan kayong dalawa. Alam ko kung niloloko ka niya. Hindi ako kikibo. Hindi ko na lang tatanungin. Hindi mo Ayoko na kailangan. malaman. Okay. Pag-usapan po natin ang relihiyon at ang superstition or belief system na inyong pinapractice. Paloma, may kaugnayan ba ang dalawang ito? Ang relihiyon at ang feng shui and astrology? Actually, wala. They're independent of each other. I believe religion is a pathway, towards something that you later on will recognize within you as your God. Okay? And I do respect the fact that we have many religions, okay, around the world. And we should learn to respect each. Because God takes us where we are at. Kung saan nakakaintindi yung tao, doon siya papasok. Hindi pwede. Paano kasi yung mga tao sa bundok na hindi nakarinig ng tungkol kay Christ or kay Buddha so I'm sure God will not leave him out. So he takes him at that point, di ba? So does it have anything to do with what's this? Superstition? Generally, I don't think so. Kasi yung superstition, sabi nga nila, old wives' tale, di ba? Mga salita yan na hinango sa experiences ng ating mga nuno na nagpasalin-salin sa bibig ng generations, di ba? Hanggang sa makarating sa atin, no? Inabutan ko pa yan. Ewan ko yung mga tao ngayon. Yung mga bata ngayon, computer na, di ba? But buhay pa rin. And I could see, at my age now, I could see the relevance of listening to that and still holding on to it. Because if they have made our ancestors survive in a better way, I think much better than we're doing right now, we should look back. Sabi nga nila, back to basics tayo dahil mas simple, di ba? Kasi masyado nang magulo ngayon, masyadong komplikado na itong mga tech age natin. So, I think everything that we see in life, they're all relevant. Depende lang sa atin kung paano natin ika-classify yan sa buhay natin. Diba? Kung ano ang tatawagin nating applicable sa atin. Kasi yung applicable sa atin may not be applicable to you. Diba? And I should learn to respect whatever that. floats your boat. Yes, diba? yes. Okay, so, given these things, alam po natin na marami sa mga ating mga politiko nga ang kumukonsulta sa inyo, sa iba't ibang mga paniniwala na kagaya nito. Sa iyo ba, Danny, sa ngayon, maraming kumonsulta para sa eleksyon na ito? Sa ngayon, marami. Senador, congressman, mayor, pagkonsehal, ayoko. Bakit? Medyo yung konsehal, medyo maliit lang yun. Ang gusto ko, senador, yung talagang umuukit ng batas, congressman. Mayor, not so much. Pero yung senador, talaga madami. Meron ding
common pananaw ng tao na mahal ang magkonsulta sa mga katulad nyo. Can you give us an idea? I hope it's okay, no? Mga magkano po ba ang pagpapakonsulta? Baguhan, kasi pag maraming tinatawag natin baguhan na papasok na politiko, kahit libre lang yun. Sa akin naman, kahit libre lang. Walang bayad. Kayo po, Paloma. I can't name my fees on TV. I'm sorry. Pero I feel it's unethical. have you been consulted for this Oh, elections? yeah. I have a roster of political clients. And I hope you don't mind, no? Pero yung mga in-advise niyo po ba sa kanila, pag sinunod nila, talaga po bang nangyayari yung ninanais nila? Depende. Depende. Like I said, hindi pare-pareho ang tao. Okay? Maraming magkukonsulta na hindi nakikinig. I don't understand sometimes why they come and then pay, di ba? Then I discovered why. Okay? Later on. But meron din naman na nakikinig na kung I think the coming to listen to a coach or a consultant like me comes through the years. Kasi all my clients are very strong-willed, very professional. They're witty, matatalino to. They're not pushovers. And so they will always question you, why? Why do I have to do this? Until they say, oo nga no, tama ka. Or through the years, they learn that, okay, so far, okay lahat ng sinabi mo sa akin, nangyari lahat, and then hindi ko sinunod, this is what happened. And then you gain their confidence, and then now it becomes, yes, they win if they listen. But I am also truthful in the sense that even if it hurts my clients, kung hindi tayo mananalo, hindi tayo mananalo. Nako. Kahit anong ibayad mo sa akin, hindi tayo mananalo. Mamaya, pag-uusapan yan, napaka-interesante ng ating topic. Marami pa tayong pag-uusapan kaugnay sa paksang pamahiin at paniniwala ng mga Pilipino tuwing halalan sa pagbabalik yan ng paghahanda para sa hatol ng bayan. Sari-sari ang mga prediksyong payo, banta, pagbabawal na gawain o mga dapat na ritual ang ibinibigay ng mga eksperto sa mga kandidato. Ngunit, gaano kaya ito nakaka-impluwensya sa buong latag ng kampanya at paano ito na ipagsasanib ng mga campaign strategies ng kandidato? Ang mga halimbawa ay pagpili ng posisyong tatakbuhan, kulay ng suot, logo, uniforme at poster, mapa ng pagkakasunod-sunod ng lugar ng kampanya, oras ng pagboto, takdang oras at araw ng pagkampanya sa takdang lugar, pagbisita sa mga sementeryo, simbahan o mga nakatatanda bago bumoto, pag-iwas sa mga lugar o petsa ng pagkampanya, pagdala ng lucky charm, anting-anting o trademark, pagpili ng mga tauhan na laging kasama ng kandidato, pagbitiw ng kandidatura o paglipat ng partido. Sa tingin niyo po ba may tulong yung pagkonsulta ng mga kandidato sa mga feng shui expert o kaya manghuhula para sa pagkapanalo nila this coming election? Ay, di naman siguro mga superstitious belief lang naman yun eh. Siyempre, kung sino talaga yung magandang tao, yun siguro ang magandang bubutuhin. Hindi naman siguro buboto tayo kung hindi natin kursunada eh. Hindi. Tingin ko hindi. Tingin ko aware na yung mga tao sa panahon ngayon dahil sa information technology. So, tingin ko matalino na yung taong bayan ngayon para napumili ng kanilang kandidato. Nagbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At sa unang bahagi ng ating talakayan, 3 bagay ang nag-stand out dito. Ito ang pakiramdam, kutob at paniniwala. Ito ang mga haligi ng relasyon sa pagitan ng ating mga bisita
at kanilang mga kliyente. Merong delicate balance na sinusunod ang mga coach o sa kasong ito, sina Ms. Paloma at Mr. Atienza sa pakikipag-usap at pakikitungo sa kanilang mga politikong kliyente. At dapat daw natin tandaan na hindi naman pushover ang mga politikong ito at muna nilang makuha ang tiwala ng mga ito bago seryosohin ang kanilang payo. Ang pagiging matagumpay daw nito ng konsultasyon nila ay ang samahang nabubuo sa pagitan ng client at coach. Ang tinatawag natin na give and take mechanism na umiiral sa relasyong ito ay isa sa mga susi ng tagumpay ng anumang kampanya. Samantala, narito naman ang tanong mula sa ating manonood. Ito ay mula kay Cielo ng Manila. Saan maihahanay ang mga lucky colors, lucky numbers, lucky shirt at iba pang swerteng pinaniniwalaan ng mga tao? Bakit may ganito at paano ito nagsimula? Bisitahin ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan natin muli si Cathy San Gabriel at ang ating mga panauhin para sa kasagutan at pagpapatuloy ng usapan. Cathy? Maraming salamat, Robert. At kasama pa rin natin sina Paloma at si Ginoong Danny Atienza. Yung tanong kanina ng ating audience, saan daw nanggaling yung mga paniniwala ng mga lucky colors, lucky numbers? Ang mga lucky numbers at saka lucky colors, ginagamit lang po ang lucky colors pag lucky colors pag yung pulat puti. Sugalo yun eh. Pag lucky numbers naman, bingo, loto. Pero sa buhay po ng tao, hindi po niya ginagamit ang lucky. Sapagkat ang may lucky lang po si Governor Vilma. Ang lahat po ng mga lucky na yan, hindi po yung katotohanan. Sapagkat lahat ng ibinibenta ng mga tao na yan, lalo na nagbebenta ng mga pungsoy, kung yan po ay makapangyarihan, hinahamon ko kayo, hindi nyo ibebenta yan. Sapagkat kung ako may bato ni Darna at makapangyarihan yan, hindi ko ibebenta yan. Aakinin ko yan. So there is no color, there is no anting-anting, there is no any pamahiin, there is no crystal, and there is no any powers. Diyos lang ang power ng tao. Pag tayo naligaw dyan sa mga lahat na yan, hindi na kayo mananalo. Ang tao malapit sa Diyos, pinagpapala ng Diyos, at pagpapalain kayo, magpakailan pa man. Ikaw, Paloma, astrology and feng shui, saan nanggaling itong lucky colors, lucky numbers, or mga ganitong Actually, konsepto? like I said, no, I think there's a misnomer. I don't think it should be called lucky colors because if you say lucky colors, that sticks to you forever. That's your lucky color, di ba? The world revolves every day, you know. It's not stagnant. It doesn't stop. Where did they come from? Well, astrology, every planet has its own number. It has its own color. It has its own direction. It has its own part of the body that they govern. It has its own member of the family that they govern. So, it comes from there. It comes from feng shui also, no? Nanggagaling din doon. So, ngayon, I think the better term for it is what should be the colors that will work for you, let's say, in a particular year. Like this year, election time, okay. Hindi pwedeng pare-pareho lahat ng kandidato. See? So, may kanya-kanya silang colors na mag-work para sa kanya. And I don't think we can dispel that because even in TV, there's a big difference between black and white TV and color TV, di ba? It's sharper. It's livelier. It brings life into it. So we can use that. The power of colors in the universe is fantastic. This is my opinion. Yeah. And I do respect other people's opinion, but this is how I see things, and Yes. maybe other people see it the way I do. Thank you. If not, it's okay, you know. But to me, that's where it comes from. Superstition and the elections. Gaano po ba kalaking papel ang ginampanan ng pagkonsulta sa mga Master of Phenomenon, sa Feng Shui and Astrology sa kasaysayan po natin? Gaano kalaking role ang pinlay ng mga ganitong beliefs po sa ating halalan? Sa akin, ang belief dyan, meron sa akin pupunta. Gusto ko, Danny, mag-mayor. Ito ang kalaban ko. Okay? Ano pangalan niyo, sir?
Sir, hindi ho kayo pang mayor eh. Congressman kayo. Talo kayo sa mayor. Pag nag-congressman ako, palaki panalo. Mayor nga lang, tagilid ako. Sir, mayor po, alisin nyo. Pag congressman kayo, panalo. Dani, mayor kami, dalawa kami. Sabi ko, hindi ho kayo dalawa. 3 ho kayo magkakalaban. Dito nyo ho kung paano nyo tatalunin to. So, ibig sabihin, maging sa pagkonsulta kung saan sila tatakbo, kung ano ang pwestong tatakbuhan Oo, nila. kasi may mga taon dapat pang congressman, makbo ng mayor, talo. Katulad ng isang senador natin. Hindi ko na sabihin kung sino yun. Asawa ng artista. Hindi nga nanalo ng konsyel sa kanila yun eh. O nung pumasok ng senador, panalo. Kasi pag nakita mo, kailangan malaman mo kung saan siya po pwede. Siya ba'y konsihal? Siya ba'y mayor? Siya ba'y... Hindi porke yung tumakbo ka sa mayor, mayor ka na. Hindi pwede. Ikaw, Paloma, yung feng shui, yung astrology, gaano kalaki ba for the past elections, no? Yung ginagampanan na role ninyo sa pagtakbo ng halalan? Kasi sa ating mga naririnig, pati yung oras ng pagboto, pati nga yung kulay, pati yung araw ng pag-file ng kanilang COCs ay kinukonsulta. What's the question? Gaano kalaking role po ang ginagampanan? It depends on the candidate, how badly he needs it, how badly he believes in it, how much he, but I agree with Danny in that sense because nakalimutan mo yung mga hindi dapat tumakbo. Diba? Tama. May mga tao, there are people that would come to me, I'll tell them, please don't even dream of it. I mean, pagulo ka lang. Yeah, it's true because I am one of those, I'm trying so hard through my expertise to help the Filipinos grow. Pagod na ako na pagka nagbibiyahe ako, tingin sa atin, napakaliit, diba? And nakakaawa na tayo in the face of the whole world. Parang, what happened to us, And if I could help in my own little way from where I help to change the flow of the government, I will be willing to do it, And if that takes to tell this person he should not run, I will say that. And I have no qualms saying that. Sa pagsasabi niyo po na hindi sila dapat tumakbo, ano po yung basehan niyo? Dahil matatalo lang sila o dahil hindi sila nararapat, hindi sila fit for office? Dahil wala sa chart. How about that? Wala eh. There's so many, tayo lang, as ordinary people, ang dami nating gusto na wala sa chart. The chart will tell you if you can achieve it or not. Or asan talaga yung path mo. Ano talaga yung meaning ng buhay mo. At kung hanggang saan ka lang. Pag hindi mo sinunod dyan tayo nagkakaroon ng problema eh. May mga kumukonsulta ba sa'yo na hindi sumusunod? Titingnan ko naman sa kanila kung ano ang phenomenon nila, ano ang pagkakaiba sa kanila, o ano ang phenomenon mo. Halimbawa natin, talagang doon ka sa politika, it's a phenomenon. Di sasabihin ko sa'yo, yung phenomenon mo, yung kakaiba sa mundo mo, itong pwede mong gawin. Pero, question, itong pinakamalaking question sa kandidato na papasok na nagkukonsulta eh. Walang kandidato na kumonsulta sa akin na gustong manalo ang kalaban niya. Lagi siyang panalo siya. Gusto niya talo yun. Pero hindi niya iniisip kung paano niya tatalunin. Hindi niya iniisip kung paano niya tatalunin. Ang gusto lang niya matalo eh. Dapat isipin mo kung paano mo siya tatalunin. Yun ang ikonsulta mo sa akin. Kung paano mo siya tatalunin, ano yung strategy niya. So, ano strategy yung binibigay mo? Sa pangangampanya ba? Or yung sa mga isusuot niya? Or sa mga ritual na dapat niyang gawin? Minsan, ang kailangan mo, hindi ka gagastos. Minsan, kailangan gagastos ka. Okay? Minsan naman, kailangan may kabit ka. Minsan naman, kailangan wala kang kabit. Maniniwala ka ba? Ito, sa totohanan lang, minsan po ang nagpapanalo kabit. Itong politika natin nakakaiba eh. Minsan ang nagpapanalo yung kabit. Yung second asawa o third asawa. Kaya nga, minsan naiisip ko, ba't katatakbo kung kailangan pa yung kabit? Kaya nga, minsan mahirap. Kaya minsan sasabihin nga sa'yo, magkano ba ibabayad namin? Kaya sabi ko, libre na lang. Sa akin, totoo lang libre. Pero isang bagay lang naman na natutuwa ko, pag nanalo naman sila, binibigyan ka naman ng kotse.
So ito pong mga predictions nyo, itong mga advice nyo, gaano po ba ka-reliable ito, Paloma? May mga times din ba na medyo sumasablay or hindi accurate itong mga readings ninyo? We're human beings. Come on, you know. Yes. We have our ups and downs and our moods and moons, you know. But I don't know. I don't think I'm the proper judge of that. Maybe my clients should be the proper judge of that. I mean, Kailan po kayo nagsimulang konsultahin ng mga politiko? most of my clients are not just, they don't just consult put it this way, my political clients do not consult with me with just their political career. They consult with me about their lives, about their businesses, about their children, their homes, other things that concern them. So kung panahon ng politika, yun ang pinag-uusapan namin. Kung hindi naman, marami kaming ibang pinag-uusapang bagay. Ganon din po ba kayo, Danny? May mga times na hindi tumutugma itong mga readings ninyo? Minsan, hindi lang minsan, siguro sa 10, 2, 3. Pero sa akin naman kasi, pag tumira ako, sigurado ko yung sa 10, meron akong 7 eh. Pero sa akin naman, ang kinatutuwa ko lang, pati yung taga-ibang bansa, pati yung mga politiko doon, pati kumukonsulta sa akin. At nagpapasalamat din naman ako dahil yung mga politiko natin dito, hindi pikon. Kasi ganito yun, atin ka sa forum. Kasi si TV, no? Pero pag forum ang pinag-uusapan, ang ibig sabihin, they're all the television and all the newspapers and everything, nandiyan dyan sa paligid mo. Minsan may magsasabi sa'yo, bakit ang prediction mo naman siya? Nakaka-trending ka naman. I-trending mo naman ako. May bulong na, ako naman i-predict mo para trending. Iti-trending mo naman, sabihin mo naman, ako naman ang panalo. Para i-trending mo naman doon sa, halimbawa natin, na i-predict mo yung isang senador na ganito, i-trending mo din ako. Mayroong bulungan na gano'n, trending. Parang, nasasabi ko sa sarili ko ba't ba kailangan pa natin i-predict yun? Di ba? Mamaya, tatanong ko sa inyo, ano yung mga practice ng ating mga kandidato, mga politiko na base pala sa inyong mga belief systems na tayo bilang mga outsiders ay hindi natin nalalaman. Maraming punto po ang lumutang sa bahaging ito. Puntahan natin si Robert para sa buod ng diskusyon. Robert? Maraming salamat, Cathy, at marami nga talaga tayong dapat tandaan sa bahaging ito. Ayan, narinig na natin mismo mula sa bibig ng ating mga eksperto sa feng shui at phenomenon. Sa lahat ng gustong kumonsulta sa kanila, partikular na sa mga nag-aambisyong pumasok sa politika, bago man daw kayo tumungtong sa kanilang opisina ay tibay-tibayin nyo na ang inyong loob dahil sigurado paglabas nyo ay alam nyo na ang inyong kapalaran sa politika. Maganda man o masama ang narinig nyong kapalaran, nasa inyo na daw kung susundin nyo ang mga ito. At meron naman tayong komento mula kay Patricia ng Central Visayas. Hindi lang pala sa kasal, binyag at burol umuulan ng mga kakaibang paniniwala. Pati pala sa halalan, marami din. At magbabalik ang pag-aanda sa Hatol ng Bayan. Hinihinala ng maraming mananalaysay na ang pagpili ng petsa, pagdedeklara ng batas militar, pati na rin ang petsa ng snap elections ay nakabatay sa numerology. Sa kadahilanang ang dating diktador na si Ferdinand Marcos ay matatag ang paniniwala sa numerology at sa kanyang lucky number 7. Pinipili niya ang suma ng buwan, araw at taon ay dapat nahahati sa bilang na 7 ng walang butal. Tingin niyo po ba na makakatulong yung pag-consult ng mga kandidato sa feng shui expert para manalo sila this coming election? Hindi ako, ewan ko, hindi ako niniwala sa feng shui. Dapat tayo ang gumagawa ng nila Kaya paghirapan nila yung bago sila. Huwag na sila magpukonsulta, paghirapan na lang nila yun. Mag-effort na lang silang pumunta sa mga barangay. Yun, gano'n na lang yung nila. Sa akin, hindi ako naniniwala. Sa feng shui, kasi hula. Dapat tayo, sa Panginoon talaga tayo magdepende. Walang nakakaalam kundi ang Panginoon talaga.
nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hatid pa rin sa inyo ng Media ng Bayan. Kami po ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Ako pa rin po si Cathy San Gabriel. Balikan natin itong examples na ibibigay ko po sa inyo. And tatanungin ko sa inyo kung saan po kaya nanggagaling ito. Isa po sa napakapamoso sa kanyang mga paniniwala sa superstitions ay ang dating Pangulong Erap. Alam po natin na siya ang 13th President at naniniwala daw po talaga siya na malas ang 13 at yun nga ang sinasabing dahilan kung bakit hindi niya natapos ang kanyang presidency, and then naniniwala rin daw po siya doon sa pagiging lucky ng number 8. At sabi nga daw po, ayon sa aming research, na tuwing boboto po siya, eksaktong 8 minutes lang dahil yun ang swerte. Can you comment on this? Miss Paloma? Baka naman totoo. Hindi natin alam. Baka totoo. Hindi ko kilala kung sino yung feng shui niya. And I have no idea of his birthday and his birth time and all his birthday. No? But maybe instead of not believing in those informations that were given him, maybe also look into his actions that contributed to him not finishing his term. We cannot always blame it on the feng shui, you know, and on the numbers or the colors or whatever advice he was given. Diba? I mean, that's my take on it. Daddy? Sa akin kasi, hindi ako naniniwala talaga sa feng shui. Kung maniniwala sila doon, believe nila yun, okay yun. Nang umupo si Erap, bago pa lang umupo, nang lumabas ako sa isang malaking channel, may isang psychic akong nakasabay. Ang sinasabi niya, hindi niya mapredict kung sino yung susunod na presidente. Ako, ang sabi ko, pag nanalo si Erap, yung time na yon, matatanggal siya sa pwesto. Naka-write up po yan sa broadsheet. Pag ako sa mga Rotary, lahat almost ng Rotary naratingan ko at iginagalang ako ng mga Rotarian. Pag sinasabi ko matatanggal si Erap, ang galing mo sana, kaya lang si Erap ang kinana mo, wala kang kwenta. Ang lahat ng tao walang naniwala na matatanggal si Erap, hanggang sa bandang huli isinusulat ko at inilabas ko pa dito sa Channel 4. Dito ang huling-huling channel na nilabasan ko bago siya matanggal. Dahil tinawag ako dito. Dahil lahat ng television, Channel 2, channel, lahat ng channel, inayawan ako. Lahat ng newspaper, inayawan ako. Ang Channel 4 lang ang tumawag sa akin. Guess ka namin, Danny. Siguro wala nang makuha Channel 4. Wala na silang madali na manghuhula eh. O psychic man, o master. Sige, pagtsaga na lang natin si Danny. So, inilabas ako doon. Good morning show yun eh. Morning show. Ano masasabi mo kay President Erap? Mr. President, huwag kang tatawa-tawa. Matatanggal ka. Pinag-initan pa ata yung Channel 4 dati na yun. Wala pang isang buwan, tanggal si Erap. Nasa diary yun, tanggal. Kaya lahat ng mga channel, nagbali ka na naman sa akin. Pero salamat po sa Channel 4. May mga instances po ba para sa inyo? Dahil ito po ang inyong belief system, ito ina-advise nyo sa kliyente. Pero may mga instances po ba na nasosobrahan naman? And do you advise them na medyo bawas-bawasan yung paniniwala sa mga superstition? Hindi paniniwala sa superstition, kundi yung ang dami kasing gustong makialam eh. Yun ang nakakainis minsan. Kasi, and I'm saying this not because I don't like competition, pero sabi nga nila, everything is fair for everyone, di ba? Yes. But the thing is, ang daming asungot na ganito gawin mo. So, yung kandidato naman, sasabihin, sige, sabi niya, ganito daw, sige, bibili ko ng necklace or whatever, di ba? My point is, most of them are really exaggeration, okay? In my case, I don't go up to my client and say, okay, you're running this year, or let me plan your candidacy, and this is what we're going to do, and da. No, I don't do that. If my client comes to me and says, I'm going to run, what do you think should I do, and what can I do? Then I suggest.
Pero hanggat mare, minimal at yung hindi nakikita ng tao. Simple lang. Hindi yung, Diyos ko naman, kawawa naman yung kliyente mo, nagmukha ng puno, nagmukha ng... Ang dami ko nakikitang ganyan, ha? Berde, o mukha na siyang puno ngayon, di ba? Mula sa hanggang sa ano. Berde, di ba? Mukha na siyang halaman. So, I think, you know, I think your topic should be not only about the election and how the politicians should be, but us, we who supposedly give them advice, you know, we should also ask ourselves, you know, and find out if are we here to help them in the hope that maybe one day we wake up with a changed Philippines, or are we to make money? That was supposed to be my next question. No? Bilang mga taga-advise po sa ating mga future leaders, ano po ang responsibilidad ninyo bilang hindi lamang isang master of phenomenon, bilang isang feng shui consultant, kundi isang Pilipino? Ano sa akin po kasi, ang ina-advise ninyo rin ang sa una, kanila? pag pumunta sa akin ng kandidato, ang unang tinitingnan ko lagi yung rallies niya. May isang governor ng Batangas. Mayor siya, tatakbo ng governor. And I tell him not to run for the governor dahil mapapatay siya. Kita ko na eh. Parang alam ko na po yan. Pero hindi naman siya naniniwala. He doesn't believe me because napakabait ng tao na yun. Pinatay siya in Batangas. Ang tinitingnan ko unang-una sa kandidato, yung rally nila, mapapatay ba siya? Saan siya? At lahat ng kandidato, kahit saan sila pupunta ako dito sa lugar na to, okay ba yung lugar? Sir, okay po. Bukod pa doon sa security. Ngayon, pag nakaupo ng kandidato, anong iniisip namin? Kung ano ang gagawin ng kandidato? Ano pwede niya ilingkod sa bayan? Porque ba tinulungan namin? Hindi. Kaya namin tinulungan yung tao, is karapatan ng tao talagang maglingkod. Ang problema naman kasi, sa 10 nating kandidato, mga 4 lang yung tinutulungan mo, 3, mas madami pa din yung hindi tinutulungan. Tinutulungan din pa rin sila ng guns, goons, and everything. Kaya talo pa din, dahil kukunti pa din. Paloma, how do practitioners like you contribute to a better Philippines, to better quality of candidates, and to a better electorate as well? I don't only talk about what's good and what's bad, what to expect. I don't know if you noticed, my thrust is always to educate people about what we do. You know, so like for example in feng shui, if we're doing your house, ano mismo may-ari ng bahay, pag-aralan mo yung bahay mo. Bakit ako nag-iisip niyan, di ba? Hindi naman ako nakatira dyan. So when I get a client, I try to educate what you should know about your life, what you should know about your house, and how do you align this to your hopes and your dreams and everything else, di ba? So really, in my part, it's by educating people what this is all about. That feng shui is not just pampaswerte or anong negosyo for the year or anong mga kulay natin this year or ano na naman ang mga bibilin natin saan. Sabi ko nga yung mga binilan nyo niyan, 10 beses nang umikot sa mundo, kayo nasa tundo pa rin. Kayo yung bumibili. So medyo may mali. Somewhere may mali. Di ba? So tingnan ninyo kung ano yun. Di ba? Kasi simple lang naman yan kung naiintindihan mo how it works. It's so simple. You don't need all these things. Kayo po ang nakakakilala personally sa mga kandidatong tumatakbo. Sa tingin niyo po ba ng paganda yung kalidad ng politika sa ating bansa, sa mga nakikilala niyo pong tumatakbo at nagnanais mamuno sa ating bansa? In fairness to other president, kay President kasi nagkamali ako sa kanya eh. Kasi yung ELNOS, sinundan ko yun eh. Lahat po na naging presidente natin may ELNOS eh. ELNOS.
The first president, hindi niya natapos, Emilio Aguinaldo. Walang EL yan eh. Ramon Magsaysay, patayan eh. Si Cory, walang ELNOS, inilagay sa yung katulad na nangyari, People's Power. Gloria, People's Power din yan. And Noy, walang EL na yan. Kaya dapat mag-ingay ang presidente. Pero sa katotohanan lang, marami nagagalit sa presidente. One of the best president we have now is President Noynoy. Ang tao lang yan nasa likod niya, pero President Noynoy, one of the best. Okay? Kung titingnan natin, sabi natin marami tayong reklamo, pero sa katotohanan lang, one of the best president. Paloma, last question din. Same question. Ano masasabi mo? Kasi kayo nga ay nakakakausap, kilala nyo sila personally. Throughout several elections na kayo kinukonsulta. Ano masasabi mo dun sa kalidad ng mga tumatakbo at nagnanais mamuno sa ating bansa? Gumaganda ba? Is there hope for our country? Can we have young, new, fresh, educated ideas? People of this caliber running for an office, like for once, can we have a Miss Universe that will not want to be a movie actress, yung ganon. So I would wish for that. Yung dapat mamahinga na, pwede ba mamahinga na kayo para naman magkaroon ng lugar itong mga bago na raring and bold and has so many ideas about climate change, about about how our country can be in a better position. Because sila yung nakakakita ngayon na hindi makapasok kasi nga itong mga ito ay hindi ba kayo napapagod? Kasi kami napapagod din ng kapapanood siya nyo. Pero meron lang akong huling masasabi. Yes, very quickly. Isinulat ko po ito 1992, Philippine Inquirer, kung hindi ako nagkakamali. Ang Pilipinas po, darating araw sila mag-abroad sa atin. Dahil makakatuklas ng gasolina sa bansa na to na napakarami. Nako, umaasa po tayo. Sana po mangyari po yan. Maraming salamat sa inyo, Mr. Danny Atienza and Paloma. At sinamahan po ninyo kami sa aming talakayan ngayong araw na ito. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa pagpasok ng Year of Water Snake sa Chinese calendar noong Pebrero, sinabi ni Feng Shui Master Joseph Chow na ang mga kandidatong ipinanganak na may Chinese zodiac na dragon, dog, rabbit, monkey, snake ay maaaring maging mas maswerte sa darating na halalan. Banggit naman ni Father Jimmy Liao, ang popularidad ng Feng Shui bilang living skill ay hindi maialis sa mga tradisyon, tiwala at ritual ng tao, ngunit mahalaga na hindi dapat ito ipagpalit o mangibabaw sa pananampalataya at paniniwala sa relihiyon. Cathy, very interesting nga yung naging discussion nyo kanina ng ating mga guests. No? We have two schools of thought. Isa, naniniwala sa feng shui, mga charts, astrology. Yung isa naman, tinitingnan yung energy ng isang tao. Yun ng iba't ibang tools nila, ibang schools of thought. Isa naniniwala dito, isa naniniwala dyan. Very contrasting, a little bit conflicting also. Pero kaisa rin sila sa pagsasabing hindi naman talaga dapat sinusunod punto por punto yung kanilang mga advice. No? In the end, nakasalalay pa rin sa mga kandidato kung susundin ang kanilang payo. At sinasabi nga rin nila na talagang it's a known fact na talagang sila ay kinukonsulta lalo-lalo na sa mga kung ano ang gagawin pagdating ng ganitong mga halalan. Yung nakakatawa nga yung sinasabi ng ating guest kanina, it's basically giving advice. In the end, sa tao na, whether political man yan or ibang klaseng clients sa business, it's up to them whether they will follow the advice or not. And in the end, wag naman silang sisihin kung hindi naman natupad kung ano yung yung naisip nilang gawin. Kasi tools lang naman to. It's just an advice to them and what they want to do. And since superstition and phenomenon, itong ating topic ngayong araw na ito, isa pong magandang tanong ay, ito bang election na to? Will this coming elections bring about phenomenal change in our country, in our political system, in our society? In the end,
nasa sa atin pa rin po. Nasa boto pa rin natin kung paano desisyon ngayong darating na halalan. Doon pa rin po nakasalalay ang future ng ating bansa. Tama yan, Cathy. At sabi nga nila, hindi masama ang maniwala. Pero sa bawat gawa natin, mahalaga kung meron tayong tamang batayan sa ating pinaniniwalaan at kung makakabuti ito sa ating pamumuhay. Maging epekto man ito ng relihiyon, kultura o iba pang elemento. Ako si Robert Tan. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Sana po ay marami kayong natutunan sa aming naging paksa ngayong araw. Pinasasalamatan din po namin ng Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari ninyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong lahat.